Ang Department of Foreign Affairs hinamon ng China na humarap sa International Court imbis na mag-post sa internet. Kaugnay niyan may report si Bombo Bea Piniza. Hinamon ng Department of Foreign Affairs ang Chinese Communist Party na humarap sa International Court upang talakayin ang kanilang patuloy na pangangamkam sa mga teritoryong sakop na Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon kay Department of Foreign Affairs Maritime Affairs spokesperson Rogelio Villanueva Jr., ang mga usapin hinggil sa maritime at territorial integrity at jurisdiction ng isang bansa ay hindi dapat ipinapadaan sa mga social media posts at dapat anyang sumailalim sa mga international legal procedures at dispute settlement mechanisms. Anya, ang patuloy na mga aksyon na ito ng China ay sumasalamin lamang sa patuloy na pagpupumulit nitong masakopang teritoryo na matagal ng bahagi ng Pilipinas. China must be reminded that maritime and territorial claims are subject to established international legal procedures and dispute settlement mechanisms, not through unilateral proclamations or social media posts. China's persistent evasion of proper international legal scrutiny speaks volumes. It betrays the utter baselessness of its positions. Kasunod nito, sinabi rin ni Villanueva na ang patuloy na pangangamkam ng China at pagpupost sa mga claims nito sa social media ay isa lamang patunay na ang kanilang mga pahayag ay hindi kayang tumayo sa international court at sa mga legal na proseso. Kung tunay anyang may basihan ng mga pahayag at mayroong sapat na suporta ang mga dokumento o ebidensyang hawak ng naturang bansa, marapat lamang anya na iharap nila ito sa korte at dapat lamang na sumailalim sa legalidad ang mga dokumento. A state confident in the legality of its claims does not shy away from international adjudication. China's conduct is a tacit admission that its claims cannot withstand legal scrutiny. The Philippines, on the other hand, duly proved and established its maritime claims through the 2016 Arbitral Award, which has become an integral part of international law. Samantala, muli namang binigyan diin ng Department of Foreign Affairs na suportado at mayroong legal na basihan ng pag-angkin ng Pilipinas sa West Philippine Sea at sa mga teritoryong sakop nito na siya anyang batay sa 2016 Arbitral Award at maging sa United Nations Convention of the Law of the Sea. Ang mga ganitong pahayag-anya na nagmumula sa mga partido may ibang interes ay hindi dapat pamarisan at suportahan. Dito sa Pasay City, ito si Bombo Bea Piniza, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.